Magandang hapon mga kabay. So ayan, meron po akong estimate dito, 39718 letter E. Ang model ito mga kabay, DWE 8100S. Ayan. Yan po yung model niya mga kabay. So ang papalitan dito mga kabay, ayan po, armature. Ayan. So kung bibili kayo ng armature mga kabay, ayan, may kasama na po siyang bearing sleeve sa likuran, pero sa harap wala siyang bearing. So ililipat pa rin natin yung luma dito. Tapos carbon brush. Ito yung carbon brush niya mga kabay. Ayan. So itong mga carbon brush na ito mga kabay, tatlong modelo yung pagpapasukan ito. Ay, apat pala. DWE 8100S, 8200S, tsaka DWE 810. Ayan. 8200 PL, pasok pa rin ito mga kabay. So tara mga kabay, samahan nyo po ako, kakapit natin. So yan mga kabay, natanggal ko na yung screw. So pwede na natin itong kalasin. At syempre, alisin natin yung kanyang carbon na nakakabit. So ayan, yung nakakarbit niya na carbon mga kabay, pan-drill po ito na DWD024 drill. Ayan. O pwede pa rin naman yan, kaso lang hindi talaga yan para dito. So pinalitan ko lang siya. Ayan, kabilaan yan, mahaba pa. Yun. So, ang lilipat na lang natin dito mga kabay ay yung kanyang flange sa plastic, tsaka yung bearing 608 at yung kanyang pinion at nut. Ayan. So, punasan lang natin ito mga kabay. Ayan. So, sa pagpalit yan mga kabay, ipitin nyo lang ng vice grip. Ayan, kahit pigain nyo to dahil papalitan din naman. Pero yung bago mga kabay, ingatan nyo mag-ipit. Huwag masyadong sobrang sikip at baka mapit-pit yung pinakabakal niya at tamaan yung winding. So ayan, tatanggalin natin yung nut. Ayan, hugutin na natin yung pinion at syempre kasama bearing. Ayan, so meron yan ditong sana. Ayun, dito pala. Nakakabit na sa bearing. So ayan, okay na siya. So ito mga kabay, ipitin mo rin to. Pwedeng sa gato, kahit ano, kung ano yung pwedeng pang-ipit sa inyo. Ayan, para mahigpitan nyo. Pero, yung tamang-tama lang. Huwag lang masyadong mahigpit. So mauna yung bapol. Bapol yung ano, yung flange. Tapos sunod yung bearing na merong washer sa ilalim. Yan. Tapos yung pinion. Tapos pupukpukin nyo ng rubber mallet. Ayan. Para bumaba. Pag hindi bababa mga kabay, pwede nyong i-press o kaya pukpukin nyo yung bearing pag ganyan. Kasi ayaw pumasok. So, kailangan nating i-press ito mga kabay. So, yan mga kabay. Nailagay ko na yung bearing sa ilalim. Tapos, lagay natin yung pinion. At syempre, higpitan na po natin. Yan. Tapos, ipitin nyo konti ng vice grip. Huwag lang sobrang higpit. Tapos, saka nyo higpitan yung kanyang nut. Yan. So yan mga kabay, ayos na. Nakabit na natin yung bago. So pwede natin isalpak yan dito. Yan. Gearbox. Tapos i-screwhan natin. So yan na mga kabay, nahigpitan na natin. So ang sunod yung kanyang carbon brush. So yan, ganun lang po pagkabit yan. Tusok nyo lang dyan. Tapos lagay nyo yung spring at itusok nyo yung terminal sa carbon sa kanyang brush holder. Ganon din sa kabila. So teka lang. At nakalas yung spring. Ayan, kabit din natin itong kabilang carbon. Tapos spring. Tusok nyo yun sa terminal. Ayan. So ayan, ayos na mga kabay. So syempre bago natin isara, kailangan nating paandarin kung ano ang tunog.
So okay na siya mga kabay. Yung konting siklab mga kabay, normal lang yan dahil mahaba masyado yung carbon brass. Pero pag yung mapudpud na yon, mawawala na yung ganong siklab. Ayan. So isara na natin mga kabay dahil tapos na yung ating pinalitan ng armature. Ayan. So sa mga gusto magpa-repair mga kabay, punta lang kayo dito sa Powerman Hardware, 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. So ito po yung pinalitan mga kabay, armature at kanyang carbon brass. So maraming salamat mga kabay sa panonood at palike and share na rin po. At baka naman pwedeng makahingi sa inyo na isang subscribe dito po sa aking YouTube account na Inom Tabay. So maraming salamat. Bye bye.